Ikulong na yan, mga kurakot! Ikulong na yan, mga kurakot! Ikulong na yan! Ikulong na yan, ito nga po ang naging sigaw nila dating Senator Antonio Trillanes, Senator Risa Hontiveros, Akbayan Party List, Representative Chel Diokno, Mamamayang Party List Representative Leila de Lima at mga iilang abogado. Habang buwelta naman ng karamihan ay puro lang diumano ngaw-ngaw ang mga ito pero wala din naman ginagawang hakbang upang mapanagot yung pinaka-mastermind sa sinisigaw nilang ikulong na yan. Tila nagpapahiwatig lang umano ang mga ito dahil sa matunog na pagtakbo sa 2028 presidential election nitong si Hontiveros. Pero ang totoo naman daw ay takot naman ang mga ito. Banggitin ang pangalan ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos na di umano pinakautak sa matinding korupsyon na nagaganap sa Pilipinas. Mabuti pa raw si Senator Amy Marcos diretsahang binanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Marami pong katanungan nung November ay inirekomenda na talaga ito, bakit hanggang ngayon Enero na wala pa rin? Ang balita nasa Cebu lamang ni hindi hiningan ng formal na statement sa kanya. So, ayoko lang na nangingilala ng kamag-anak o kaalyado, dapat tuloy-tuloy nakakabahala kapag ang pahayag ng komite kamakailan na di umano'y walang ebidensya na nag-uugnay sa flood control kay Martin Romualdez. Mga pahayag na inilabas kahit hindi pa tapos ang investigasyon, pati ba naman dito bumabaha ang pambabahala. Samantala mga kababayan, Professor Malu Tiquia nagsalita at sinabi niyang pambubudol umano ang legasya ng BBM administrasyon. Ayon sa post ng PDP, laban kung saan binigyang diin ni Professor Malu Tiquia sa kapihan ng PDP na ang kanyang pananaw na tila hindi natupad ang mga pangako ng pamahalaan sa masa. Ayon kay Professor Tiquia, maraming aspeto ng pamamahala ang nagiiwan ng pagkadismaya sa publiko, mula sa unity at continuity ng gobyerno hanggang sa paggamit ng infra fund na hindi nagbunga ng inaasahang build, better more aniya. Sa halip na konkretong progreso at resulta, mas nakatuon umano ang ilang hakbang sa pamahalaan sa pagpapakita ng imahe at politikal na interes na nagdulot ng pakiramdam ng budol sa mamamayan. Anong legacy nitong BBM administration? On the third year, sasabihin ko budol. Binudol tayo sa unity, binudol tayo sa continuity, binudol tayo sa infra fund, walang build, better, more. Budol ng budol. Saan ka nakakita ng governance na budol? Sabi ni Professor Tiquia. Ayon pa sa kanya, ang ganitong kalagayan ay nagiiwan ng tanong kung ano nga ba ang maiiwan na konkretong legacy ng kasalukuyang administrasyon sa bansa, lalo na sa mga Pilipinong umaasa sa tunay na pagbabago at maayos na pamamahala. Ayan mga kababayan ang matinding tirada ni Professor Malu Tiquia sa Administrasyong Bongbong Marcos Jr. Budol lang daw ito ng budol.